Justice. Ngayon naman, makakausap po natin si Commissioner Gwen Pimentel Gana ng Commission on Human Rights. Commissioner Gana, magandang hapon po. Magandang hapon, Susan. At sa mga tagapakinig, magandang hapon po. Apo, nako. Apo, reaksyon nyo ngayon may pasas at aprobahan ng House Committee on Justice yung pagpapababa sa edad ng bata para magkaroon ng criminal responsibility at the age of 9. Siyempre po, nalulungkot kami sa pangyayaring yan. At talaga naman sa ngayon, pinagdidiinan pa rin namin na dapat patupad pa rin natin ang nasa batas na 15 years old. Na hindi natin gustong pababaan pa itong edad na ito. Oo. Hello? Ano ba nakikita nyo maaari? Yes, Commissioner. Ano yung nakikita nyo maaari maging implikasyon nito sakaling maipasa? Ang problema kasi na nakikita natin dito is ang binibigyan ng diin ay ang kasalanan ng kabataan. Ang sinasabi natin, ang sa pangyayaring kriminal, yung pagkabilang isang kriminal, binabanyagan na natin ang mga bata, mga kriminal kayo. Pero hindi natin inuungkat kung talagang ano ba ang punot dulo, di ba? Sino bang may mga kasalanan sa mga pagsalang ito? So dapat talaga pag-aralan ng mabuti sapagkat hindi naman pwede na bata pa at ipata mo lahat ng kasalanan sa kanila. When in fact, alam naman natin na ang mga bata madaling manipulate at ginagamit talaga ito ng mga adults para gamitin sa krimen. Hindi sila may kasalanan. Ang kasalanan ay nasa society. Commissioner, ano ba sa tingin nyo yung dapat gawin para maiwasan talaga na masangkot sa krimen yung mga menor de edad? Dahil sa nakikita ho natin ngayon, talagang napapadalas na nasasangkot yung mga bata, mga menor de edad sa mga krimen. Yes. Ang katotohanan niyan is talagang dapat yung mga taong accountable, dapat sila po ay mahuli. Of course, ang mga adults na may makasalanan na gumagamit ng mga kabataan, sila ho dapat ang mapreso. At sila po ang mapatawan ng dapat na parusa. Pero hindi natin sinasabi na ang pag-lower ng age of criminal liability ang sagot sa pagtapos itong mga krimen na to. Ang katotohanan yan sino ba talaga ang may kasalanan? Bakit hindi yun ang patawan ng mga pulis o hulihin ng mga pulis? Bakit ang mga bata ang dinidiin natin? When in fact, alam naman natin na itong mga bata sinusunod lang kung anong mga sinasabi sa kanila ng mga adults. At ang mga talagang kriminal ang katotohanan ng mga kriminal ay ang mga gumagamit sa kanila at ang mga sindikato. So dapat yun ang atin hulihin at isaayos ang ating batas. Yung katwiran ng mga nagsusulong ng panukalang batas na pababae ng minimum age ay madi-discourage daw yung mga sindikato na gumamit ng mga bata dahil pwede na sila sampahan ng kaso. Ano masasabi niyo dyan, Commissioner? Nako, kahit naman ngayon kahit na sinasabi natin na 15 years old and all, pwede naman silang sampahan ng kaso kung talagang mapatunayan na sila ang gumagamit ng mga kabataan. Bakit ngayon, ang answer sa crime is ang bata ang mga ang talagang pinapunish? Bakit natin sinasabi na pag binabaan mo ang age of criminal responsibility, ititigil itong mga krimen? When in fact, hindi. Because sino ba ang gumagawa ng krimen? Ginagamit lang ang mga bata. Hindi sila ang mastermind ng mga krimen na ito. So dapat let us run after the mastermind. At itong mga sindikatong ito, I think it's a matter of also of police work. At dapat ang mga police gawin nila ang dapat nilang gawin. At saka katulad kunwari, may nahuling bata. Ang ginagawa ng mga police ngayon, ang iba sige, wala na tayong magagawa niyan kasi mga bata yan. Therefore, pakawalan na natin. Hindi. Bakit hindi imbestigahan? Sino ba ang nag-utos sa mga batang ito para gawin ang krimen? At bakit hindi sila mag-investigate at hulihin nila talaga kung sino ay itong nag-utos sa mga batang ito? Matagal na sinasabi yan na itong mga ganito, mga sindikato, mga criminal syndicate, pero meron na ba talagang mga nahuhuli at napapanagot sa paggamit sa mga bata sa krimen?
Yeah, siguro dapat tanungin natin talaga ang mga pulis kung ano nila ginagawa nila. Kasi I think sometimes mali rin yung implementasyon. Kasi hindi naman ibig sabihin na pag nakita mo, nahuli mo ang bata na gumagawa ng krimen, right away ipapalaya mo na yan. Meron naman talagang proseso sa batas, di ba? Na ibibigay mo yan sa DSWD or sa kanilang mga magulang at talagang dapat may intervention para magbago sila or talagang tignan kung ano ang punot dulo na bakit sila nag-commit ng crime na yon. So in other words, hindi madali ang trabaho. Pero hindi naman ibig sabihin na pag linower mo yung age of criminal liability, masisolve natin lahat ito. Bakit ang pinapunish natin ang mga bata? Bakit tayo nakapundirya sa mga bata? Bakit sila ang tinututukan natin na kayo ang may kasalanan? When in fact, hindi sila ang may kasalanan. Siguro dapat doon tayo magkaroon ng bagong pananaw. Ang mga batang ito, walang mga kasalanan in terms of yung kanilang evil intent. Kasi sino ba ang nag-manipulate sa kanila? Doon tayo dapat, yun dapat ang ating habulin. Okay. Commissioner, maraming salamat po sa inyo. Salamat, Susan. Thank you.